Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang tanong ng Pilipino mula sa Caloocan City. Ang tanong ng Pilipino mula sa Danau City, Cebu. Ang tanong ng Pilipino mula sa Surigao del Sur. Lahat ng yan sasagutin ni Kuya Alan dito lang sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang tanong ng Pilipino dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ang unang katanungan po ay mula sa Caloocan City, mula kay Janet. Kuya Alan, kung OFW po ang nanay ng mga bata, automatic na bang mapupunta na sa tatay ng mga bata ang custody ng mga anak nila kahit hindi kasal yung nanay sa tatay? Paano po kung mas gusto ng nanay na mapunta sa lola yung mga bata kesa sa tatay? Kuya Alan? Sa dami po ng mga magulang na nag-abroad o kaya umaalis sa kanilang bayan para magtrabaho sa iba, napakagandang tanong niyan. So kung kayo'y mag-asawa at may anak kayo, joint kasi yung inyong parental authority. So pag umalis yung isa, may parental authority pa rin yung isa, di ba? Pero pagka hindi kayo kasal at yung parental authority na sa'yo, hindi automatic na mapupunta dun sa tatay yung parental authority ng anak. In fact, meron po nga sa ating batas na order nito, no? Na kapag wala yung nanay, ang substitute parental authority mapupunta sa grandparents at pagkatapos dun naman sa kapatid na more than 21 years old. So kung nasa abroad po yung nanay, may parental authority pa rin siya. So pag iniwan yan sa lola, pwede po yan. At kung yung lola po ay magkakaroon ng substitute parental authority, hindi po automatic na pwedeng dumating yung tatay, ilipat mo sa akin. Now, ang exception dyan is kung yung tatay ay magpe-petition sa korte at sasabihin kasi na may problema sa may nagkukup-kup ng bata. Maraming salamat, Kuya Alan. Our next question ay mula naman sa Danau City, Cebu. Mula ito kay Jillian. Kuya Alan, may kapitbahay po kami parating nagpa-party sa bahay nila. Umaabot po ng hanggang 3 a.m. ang pagkakaraoke. Pinababarangay na ho namin, pero parang wala pong nagawa ang barangay. Ano po kaya ang susunod na gagawin kong hakbang? Kuya Alan? Salamat na tinanong mo yan kasi napakarami po ang nakakaranas ng ganyan. Kasi ang Pinoy po, pag nagkakatuwaan, gusto talaga magkaraoke at hindi sapat na sila lang nakakarinig. Ang gusto nila buong barangay. Alam na alam ko po yon kasi yung lugar po namin ay medyo open. So basta't Biyernes ng gabi, Sabado at Linggo, since 1991 na lumipat ako sa lugar namin, meron parating isa sa bawat weekend na pababayaan muna namin lahat ng kapitbahay ng mga 10 in the morning, 1, 2, 3. Pagdating alas 7 ng gabi, medyo pagsasabihan na pakinaan naman ng konti. Pagdating ng 9, pwede nyo bang, di ba? So, ano po muna ang batas? Meron po sinabi ang Supreme Court na hindi po yung lakas o yung intensity ng tunog, kung hindi yung health ng kanyang kapitbahay. So, for example, kahit na ito'y hindi kalakasan pero nakakairita, or hindi kayo makakonsentrate, o yung mga anak mo sa school, sa bahay mo, hindi makapag-aral, di ba? So, ang tawag dyan ay nuisance or perwisyo. So, first step natin talaga mga Pinoy ay kumatok at sabihin, kapitbahay, pwede ba pakihinaan? So, ang una kong pakiusap, sana hindi na tayo kailangan sabihan pa. Number 2, kung sabihan tayo, huwag tayong magagalit, di ba? Kasi pwede rin magsumbong sa pulis. Kasi trabaho ng pulis to keep the peace and order. Samantala, narito po ang ating pangatlong tanong ng Pilipino. Mula naman po sa Surigao del Sur. Mula po kay Fe. May lupa po kami na matagal nang napapabayaan. Nasa pangalan po ito ng tatay ko. Ngayon po, marami na ang nakatira dito at ibinibenta ng mga anak ng tenant ng tatay ko. Mapaalis po ba namin sila at mababawi pa po ba namin? Ito po ay titulado sa pangalan ng tatay ko. Maraming salamat po. Kuya Alan? Yun po ang maganda kapag may titulo. Kasi ang ibig sabihin po ng titulo, hindi lang po to ebidensya na kayo may-ari.
ito ay notice sa buong mundo na undisputed, kumbaga, na amin to, walang makakapag-claim ng iba. Kung meron mag-claim nun, halimbawa may utang kayo, ilalagay sa likod ng titulo yon na nakalagay doon na may kinauutangan. Kaya, pag bumili ka nga ng lupa, tapos walang nakalagay doon na Kuya Boy, hindi basta-basta mahahabol yon. So, sa tanong mo, number 1, mapapaalis ba? Sa inyo yung lupa na yon eh. So, you can file a case for ejectment na mapaalis sila kung mapapatunayan na meron silang karapatan to possess. Meaning, halimbawa, nag-lease sila sa iyo at hindi pa tapos yung lease, let's say 1 year, hindi sila basta't mapapaalis. But eventually, dahil sa inyo yon, mapapaalis yon. Number 2, pwede ba nila ibenta sa iba? Doon po tayo mag-ingat, mga kababayan. Huwag po tayo magbebenta ng hindi atin. Lalo po yung lupa. Makakasuhan po tayo ng estafa yan or other forms of swindling. Kasi malinaw may titulo no? Maraming salamat po. Kung nais niyo pong maging bahagi ng Tanong ng Pilipino, ay pwede ho kayo manood ng CIA with BA live on youtube.com/@GMA Network Live, or pwede po kayong makinig every Wednesday, 9 p.m. sa DZWB Super Radyo. Or mag-post po kayo ng inyong mga katanungan sa aming mga social media accounts. At dito po ay ating babasahin at pag-uusapan at sasagutin. Pwede ho kayo makiisa dito sa Tanong ng Pilipino, Sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang Cayetano in Action! Cayetano in Action with Boy. Sa mundo ng batas at katarungan, walang puwang ang paligoy-ligoy. Dito, diretsahan nating pag-uusapan ang mga issue ng ating mga kababayan. Walang takot, walang tinatago, lahat sa totoo lang. Isang masalimuot na sigalot sa lupa at ari-arian. Kanino nga ba ang tunay na karapatan? Illegal squatting sa lupa ko. Ang usapan lang ho namin ng magulang, yung bahay lang na magulang. Pagdating ko po sa Nubaliches, may bahay na yung anak na doon. Ang usapan lang namin, yung sa bahay lang. Nagpatayo pa ng bahay yung anak niya eh. Wala kami usapan na ganyan. Lahat ng sinasabi nila, Halos lahat, sinungalingan. kasinungalingan. Lahat po yun ay may co-signal ni Ate Elsie. Sinungaling talaga. Isang matinding paghaharap. Matatapos ba sa kasunduan? Umauuwi sa legal na laban? Abangan sa Case to Face to Face to Face. Isang biyuda ang hindi makuha ang death benefits ng kanyang yumaong asawa. Ayon sa records, may naunang kasal pala siya bago ang kasal sa mister niya. Ano ang legal na paraan para makuha ang benepisyong para sa kanya? Malalaman natin agad sa Cayetano Action Agad. Ano ang sikreto para maging mahusay sa pag-host? Paano mag-interview? Diretsahang sagot para sa bagong henerasyon ng hosts sa Aba, Ask Boy Abunda. Sino ang mas madiskarte sa paglalaro? Ang mga guro na sanay sa pagtuturo o ang mga vendors na sanay sa diskarte sa buhay? Premyo ang nakataya kaya lahat sila ay lalaban sa Alan Peter Pick. Walang labis, walang kulang. Diretso sa katotohanan, mga isyu ng batas at tanong na kailangang linawin. Lahat yan, sagot na ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Tayo po ay nasa Case to Face dito po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. At narito po para dumulog at humingi sa atin ng payo at solusyon para sa kaayusan ay si Nanay Elsie at si Dayan. Ano ang inyong reklamo, Nanay Elsie? Yung anak pong nag-illegal squatting sa lupa ko. Ang usapan lang ho namin ng magulang, yung bahay lang na magulang. Kasi hindi po ako nakatira sa Nubaliches sa Tandang Saura ako nakatira kasi nag-work ako. Pagdating ko po sa Nubaliches, may bahay na yung anak na doon. Ito yung 70 square meters. Yes po.
na pinatatayuan ng bahay nila Mang Ruben. Opo. Okay, at Aling Juanita. Sino itong anak na sinasabi niyo po na nagtayo ng bahay? Si Rodel. Nasa loob ba noong pinauupahan yung lupa? Yung lupa ho namin, sinakop na ng magulang nila ng kalahati. Ang usapan lang namin, yung sa bahay lang. Nagpatayo pa ng bahay yung anak niya na wala akong alam. Alam po nilang nakatayo yun at may go signal niya. Bakit po? Dating kubo po yun eh. Wala kaming usapan na ganyan. Hindi ko kayo nagtanong kung bakit. Tinanong ko, bakit ka nagpatayo ng bahay ng anak mo na wala tayong usapan? Sabi ko, magbayad na lang. Wala naman binabayad sa akin. Sabi ng tatay, uupa. Wala naman binabayad sa akin eh. Kaya, nung itong August, last year, pinaalis ko na ho. Pero bago ko pinaalis, pumunta muna ako ng barangay. Kasi hindi naman ho nagbabayad sa akin eh. Pumunta ako ng barangay na paalisin ko yung anak. Kinondolo kayo. Siya pinapaalis. Sabi sa asawa niya, lumabas ka rito, babalian ka ng leeg. Ngayon, di napaalis. Pero sabi ko, hindi po pwedeng di magbayad sa akin yan kasi 12 years siyang tumira sa lupa ko. Buntis pa lang ho siya sa panganay niya. Doon na sila nakatira. May bahay na sila. Hanggang naging 3 anak. Andun pa rin nakatira. Walang binabayad sa akin kahit 5. Porkit may nakuha akong pera sa kanila, na unti-unti. Iba yung usapan sa amin, iba yung sa anak eh. Sabi ko, kailangan magbayad yung anak mo. Meron ho ba kayo, Nay, kasunduan noong magulang o di kaya ni Rodel, sila ba'y pumayag, nag-agree na merong bayad, merong dagdag na upa ito pag kayo'y nagpabahay? Alam ko, dumating na lamang kayo doon at may bahay na. Pero noong nakita nyo at nalaman nyo na may bahay, nagkaroon ho ba kayo ng pag-uusap na, payag ako, pero dapat may bayad? Nag-agree ho ba kayo ng amount? Halimbawa, kung magkano ang upa, dagdag na upa, noong anak? Sabi ko, magbayad ng 1,000. Wala namang binabayad 1,000 eh. bawat Yung ano, month. oo. Okay. Doon yun sa 70 square meters Oo. na tinatayuan ng bahay nila Mang Ruben Oo. at Aling Juanita. Yes, then. 1,000 per month po. Sila pa rin yung nasunod sa presyo. Silang nagdemand ng 1K per month. Opo. Sila ang nagdemand. Kinumpute daw nila yun. 140,000. Kasi masyado nilang inabuso yung kabaitan ng nanay ko eh. Bakit mo sinabi, Diana, sila ang nasunod sa presyo? Yun po yung sinabi ng mama sila ko. ang nagsabi? Yes po. Okay. Na magbabayad na lang ng 1,000 per month. Kami nga po magkakapatid, di na po kami nag-agree doon. Buhay pa si mama, siya yung may-ari ng lupa. Hinayaan na lang po namin siya. Pero hindi pa rin po sila nagbayad. Okay. Balikan ko lamang yung sinabi niyo po, Nay. Palibhasa, nakahiram ako sa kanila ng pera. Oo. Dahil doon ang gagaling ang issue. Ikaw daw ay nanghiram sa kanila una ng 30,000. Dahan-dahan, utay-utay. Ito'y umabot ng 120,000. Totoo ho ba ito? Totoo po yun. Kung meron ho kayong pagkakautang na 120,000, ayon sa kwento, ay ang sinisingil nyo naman po, kinumpute nyo na utang ni Rodel ay nagkakahalaga ng 140,000. Oo, so At 1,000. dito nagkaka-problema. Yes po. Tama? Yes po. Okay. Nay, but there was a time na ikay magbabayad na sana. Ito po, magbabayad na ho kami nung pandemic kasi pinagbabayad nila kami. Yung isa ko pong anak, may tricycle ho yun. Sinanla niya yung tricycle niya para pambayad sa kanila. Pagdating ho doon sa barangay, ayaw nila tanggapin yung pera. Mag-iisipan daw. Nalaman ho namin dahil hindi kumpletong 120,000. Hindi po ganon. Ang sabi ng lupon, tanggapin nyo na to kasi ang pagpapaalis ho is 3 months. January po yung binibigay namin yung kalahati, 60. After 3 months, March, bibigay ulit yung kalahati. Hindi po nila tinanggap. May pera kami 120 nun eh. Ang gusto lang namin, pag alis, bibigay namin ulit yung kalahati. So may pag-uusap na Oo, ganoon. kasi sabi kasi 60 muna, tapos Oo. 120 pag kayo'y umalis. Yun yung sinabi ng barangay. After 3 months, ang pagpapaalis, ibigay yung kalahati. Sinong pinaalis niyo nun? Si Rodel o pati na ang Lahat. Yung- mga magulang? Lahat na. Yes po. Sa magulang naman, ang usapan, totoo ba na hanggat hindi kayo nakakabayad, ang interest ay yung inyong upa na 350 Opo, opo, pesos. oo. Totoo po yan. Opo. So ngayon, nasaan po ang pag-uusap na ito? Bakit po tayo dumulog dito sa Cayetano Inac? Kasi po, di matapos-tapos yan. Kung may utang ako sa kanila, may utang din yung anak. Mag-quits na lang kami para matapos na. 140 yung utang sa akin ng anak eh. Sa pag-illegal squatting, buti nga, hindi ko pa dinimanda eh. Kasi hindi naman ako ganyang tao eh. Kasi yung mga yan, kumari ko yan. Mga kumari ko. Pero pagdating sa lumba, walang kumari. Kasi
Kasi yung lupa na yan para sa mga anak ko, wala na ako ibibigay sa anak ko na pang ano kasi yan, namana ko lang sa asawa ko. Hindi namin binili yan, namana lang sa asawa ko, na namana naman ang asawa ko sa mga magulang niya. Mga ninuno-nuno yan eh. Dayan, nanay, pag sinabi naman nila, saan ang galing yung computation mo ng 140,000? Ganito po, sa 1,000 a month for 12 years, nasa 144 nga yun eh. Ang, Plus ang computation po ng sa barangay po. Tinanong po sila kung anong buwan tumira, tapos hanggang ngayon, yun po. 1,000 per years. month lang po yun, pero ang Sa laki ng 12 bahay. years. Kaya nagmukhang malaki yung bahay namin sa kanila kasi yung space doon na maluwag. Si mama ko nang naglilinis nun everyday kasi hindi naman ginagalaw ng anak niya yun. Ginawa ko nga ho, binakuran ko kasi yung bahay ng anak niya. Pahaba ng papati yung likod kong bakanting konti. Sinasakop na nila, mas malaki pa yung bahay nila sa akin. Tapos, mas maganda pa yung bahay nila sa akin. Yung bahay ko, semento lang, hindi pa nga finish yan, hollow block lang eh. Hindi ko pa mga bagawa kasi wala akong pera. At saka habang dinudulog na po yan, pinapaalis na sila ng barangay. Paganda pa rin po sila ng paganda ng bahay. Naririnig ko po ang inyong kwento. Mamaya ay makakausap natin si Kuya Alan at tingnan natin kung paano masusolusyonan ang problemang ito. Tito Boy, hindi naman daw po sila nag-usap-usap na meron talagang 1K na renta para dun sa lupa. O pinahintulutan naman daw ho sila With na... permission yun, Tito Boy, kasi parang, sige, magpabato kayo dyan, ganyan. Kasi eventually, sa inyo din naman yan ibebenta. Okay. Mukhang lumalabo itong usapang ito dahil parang sinasabi niyo ay kabaligtaran ang Opo, sinasabi. pinapabulaan na po nila lahat. Maraming salamat sa inyong dalawa. Hello, Rowena, Rodel. Maraming salamat. Narinig niyo ang aming pag-uusap Opo. kasama si Nanay Elsie at saka si Dayan. Opo. Ano ang inyong reaksyon? Lahat ng sinasabi nila, Halos lahat kasinungalingan. kasinungalingan. Lahat po na nangyayari sa bahay ng nanay ko, pati dun sa kwarto na tinutuluyan ko, lahat po yun ay may go signal ni Ate Elsie. Sinungaling talaga. Hindi po lahat mangyayari yung magagawa yun nang walang go signal niya. So, verbal ba ito? May kasulatan ba ito? Verbal po. Verbal na Okay, lang po. alright. Hindi po Yun daw ba? niya alam na nakatayo yun. Oho. Pero pag may okasyon po sa amin, nandun sila, pag Pasko, nandun din po sila. How come Nakikita po hindi nila. niya po alam yun? Eh, yung wedding nung kapatid ko, nandun na yung kubo. Si Dayan, Ninang, how come na hindi niya alam yun? Hindi nila alam na may bahay na doon. Hindi yun bahay. Nung kasal ni Rodel, hindi pa yun bahay. Hindi pa. Hindi yun bahay. Tanong, pero meron bang permiso noong mula naging kwarto yan hanggang naging kubo at ngayon the impression that I'm getting is bahay na. Bahay na ba ito? Kwarto na. Mali. Kwarto. Pero nakahiwalay ba ito doon Yes. sa bahay ng Hiwalay inyong sa mga bahay. magulang? Hindi ito mukhang bahay. Mukhang kwarto lang talaga Mukhang kwarto ito. lang talaga. Napag-usapan niyo ba na may karagdagang upa ito? Wala po. Wala po. Ang kausap po ni Mama dyan is yung mag-asawa. Namatay na Yung po kasi yung magulang. babae. Wala namang alam yung mga anak eh. Pero last year lang po sila naniningil sa kapatid ko. Doon lang nagkaroon ng usapin na magbayad kayo ng 1,000 per month. Saan ang galing yung 1,000 per month? Sa inyo o sa kanila? Sa Sa kanila. kanila. Hindi ito nanggaling din sa barangay? Hindi, Hindi ito rin nanggaling po, sa hindi rin po. kahit sinong mediator dito? Okay. Nung nagkaharap daw kayo sa barangay, may dala silang 120,000. Pero kayo nagdesisyon na hindi tanggapin ang Ganito pera. po kasi yun. 60,000 ang gusto nilang ibayad. Which ang talagang usapan namin is 120 ang babayaran nila ng buo. 60K, ayaw din po ng mama ko kasi gusto niya buong 120, then bigyan man lang kami ng 1 year na Palugit. parang palugit para makaalis kami dun sa bahay namin. Kasi pandemic time po yun, pandemic. Senior yung parents ko eh. September 2020. 2020. Then, nagalit yung lupo nung nakaraan kasi sinumo na naman siya. Ang nangyari, sabi ng lupon sa kanya, 120 na pala yung dala mo, ba't hindi mo pa binigay ng buo? Kayo pa lang may problema, hindi sila. So, hindi sana tapos na yung problema ninyo, hindi tayo paulit-ulit dito. So, bali, kung tama ang aking pagkaunawa, hindi totoo na 120,000 ang kanilang dala. Dahil kung 120,000 pesos ang kanilang dala, tinanggap nyo. Yes po. At ang hinihingi nyo, ang ibinibigay sana nila ay 3 buwan daw para ang inyong pamilya ay lumisan doon sa lugar. Ang hinihingi ng iyong mga magulang ay 1 taon. Yes po. So, nasaan ngayon itong kasong ito sa inyong pananaw? Actually, sabi nila, dinimanda na nila kami. Nasa higher court na yan.
Wala naman pong ganon. Maganda ang reputasyon ng pamilya ko. Masisira lang dahil lang dito. Nasa 120K lang. Namatay po ang mama ko dahil dyan. Sa stress niya po dyan. Tapos yung kapatid ko nakaratay po, 5 months na ngayon sa lung center. Kasi nga po, sa stress din dyan. Kasi tuwing susugod sila, hindi naman po palawa yung kapatid ko. Tuwing susugod sila, nagmumura sila, nagwawala sila, pinalalayas nila. May video pa ako Last nun. time, yung asawa niya po, sinabihan ni Elsie na, lumabas ka rin dyan, babalian kita ng liig. May video po kami. Wala kang sinabing babalian ng buto. Wala akong sinabi. Sobra naman. Actually, siguro mabait naman talaga yung parents niya. Siguro just because of the pandemic, nagkaganon yung utak niya. Close po kasi. Sobrang close po eh. Ninang sa kasal, ganito. Abay, ninang ulit ng anak ko. Parang, ha? So anong nangyari? Yun nga po yung tanong. Hindi rin namin alam. Ba't Anong biglang nangyari? naging ganun? Ang ganda po. Sabi, ang ang pangako ganda po ng talaga sa samahan. parents ko, kayo din ang bibili niyan someday, kaya pabato nyo yan, bahala kayo. Bakit ngayon? Nabenta na namin sa iba yan, may bibili ng iba niyan, ganitong presyo. Tapos malalaman lang namin, binibenta rin dun sa kamag-anak na sa murang halaga lang. Kayo ba ay willing na umalis doon sa lugar? Yes Opo. po, from the start, opo. Sa anong kondisyon? Bayaran yung 120 na utang. At bigyan tapos kayo ng palugit, opo. Palugit po, kasi gigibain po namin yung... gaano katagal? 1 year pa rin po yung nare-request ni Papa ko eh. Para sa aming magkakapatid yan, hindi para sa ibang tao. So wala ho kayong plano ibenta? No. Ang naririnig ko ngayon ay itong isang pagkakaibigan na tuluyan ng nasira. Yes po. Mamaya ay kaharap natin ang mga abogado at sa Kuya Alan at tingnan natin kung saan tayo mapupunta. Opo. Tito Boy, yung pagpapatayo daw po nila ng bahay doon, wala naman daw po talagang go signal yun. Kaya nasasabi nila na nag-squatter sila doon. Tsaka parang sila lang daw po yung nagdesisyon doon. Tapos wala po talaga silang balak na ibenta sa kanila. Kina-claim nila na 60 lang daw po yung ibinabang pera. Sinasabi po nila na 120K daw po buo yung Lupon binigay pa daw po nila. mismo yung nagbayad sa harapan. Pero ako nalulungkot ako dito kasi ngayon ko na-discover lamang na magkakaibigan pala talaga ito. Opo. Kaya tingnan ho natin kung saan mapupunta itong pag-uusap na ito. Kaharap ang ating mga abogado at si Kuya Alan. Dito pa rin po sa Case to Face sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Kami magbabalik po. Ito po ang harapan dito sa Case to Face. Narito po ang nagrereklamo, si Nanay Elsie at Dayan. At ang inirereklamo naman ay si Rowena at Rodel. Kuya Alan, Naghalo na yung issue sa renta, aminin natin, nagka-personalan na rin ng konti. Fast forward tayo. So ano makakatanggap-tanggap sa inyo na outcome, Ate Elsie? Ang gusto ko na lang mangyari kasi sa tagal ho, mag-quits na lang kami. May utang, ako sa kanila, may utang siya sa akin, quits na lang ho. Kayo naman, pag binayaran kayo ng 120, tapos palugid na lang para umalis. Yes po. Okay. Paano yung gastos na dun sa tinayo nyo? Yun nga po kaya naging mas masalimuot eh. Kasi gusto nilang mangyari, iwan yung bahay doon, sa kanila yon. Tapos umalis kami, which is hindi ayaw ng mama ko, iiwan yun, bayaran ninyo. Doon lalong nagkagulo nung ayaw nilang bayaran yun kasi nga nalakihan sila. Pero para sa inyo, bayaran lang yung 120, tapos na. Tapos gigibain po namin yung bahay. Tapos lilipat na lang kayo. Yes po. Okay. Tanong po, ibebenta nyo yung lupa para rentahan nyo? Hindi po, para sa anak ko lang yun. Sasabihin ko sana kasi kung ibebenta din at pareho naman yung presyo, baka magkaayos. Ito ang legal remedies nyo, ha? Pag nag-file sila ng ejectment, tatagal ng konti, pero eventually, lupa nila yon. Pero, kung talagang may utang sila sa inyo, mababayaran kayo. Pero kung may utang din kayo sa kanila, mapapaalis din kayo at ima-minus yung utang niya sa utang ninyo. Pero, gagastos kayo sa abogado. Kung ako naman po abogado niyo, Ate Elsie, ang sasabihin ko naman, unang-una, yun nga, kukuha ka ng abogado. Pag nag-file ka ng ejectment, hindi mabilis yun. Theoretically, summary proceedings, kaya theoretically, ibig sabihin, Kuya Boy, summary proceedings, hindi na yung may witness-witness, yung papel-papel. Affidavit nila, kung ano man ang ebidensya, ikakabit, titignan ng judge yan. Pero marami pa kasing proseso yan, kaya pwede rin tumagal yan. Kailangan nyo patunayan na yung utang is really 144,000. Kasi nga, magte-testimony din si Rodel na kubo yun, pinayagan yun. Maglalaban pa kayo sa korte noon. Ang mabilis is yung tinatawag na small claim court.
Dito, basta't mas mababa sa 1 million, pwede kayo magsingilan sa korte. So, sisingilin mo sila sa tingin yung utang, sisingilin nyo kayo, at pag nagdesisyon ng korte, susundin nyo, nakakabit na yung usapan dun sa lupa. Ibig sabihin, hindi na kayo magfa-file ng ejectment. Either kayo magkakaso na bayaran yung 120 o kayo magsasabing sila may utang ganyan, magde-decide yan. Pag nag-decide, kung pabor sa inyo, magbayad kayo ng 120 bago sila umalis. Kung pabor sa kanila, alis na kayo. Kasi yung sa barangay, wala silang karapatan na mag-final decision na pipilitin kayo. So, ang sa barangay, pagka nag-decide sila at nag-agree kayo, good, hindi na kayo pupuntang korte. Pag hindi kayo nagkasundo sa barangay, magsa-certificate sila na wala na silang magawa, pwede na kayong pumunta sa korte. Linawin ko lang po yung sinasabi ni Rowena at saka ni Rodel na 60,000 lang daw po yung binabayad namin, which is not. Kasi nilapag po, nilupon sa table, 120,000. Ngayon, kaya po siya naging 60,000 kasi ang desisyon po nilupon is 60,000 mismo nung harapan namin and 60,000 pag-alis nila. After 3 Kaya months. wala po itong pirma kasi Hindi nila pag-iisipan tinanggap. pa daw po nila. Oo. You can read. Yeah, kasi binawi nyo na yung offer. Kasi sila, tatanggapin pa rin yung 120. Pero simula nun, binago nyo na eh. Sinabi nyo ha, hindi nyo tatanggapin magbayad ng 120 kasi may utang din sila ng 140 sa inyo. Kahit marisolba natin kung 60-120, hindi pa rin natin mariresolba. Kasi kahit sabihin nila, sige, tama kayo, 120. Ayaw nyo na ibayad yung 120, di ba? Kuya Alan, isang paglilinaw lang din siguro. Sa ilalim po ng civil code natin, hindi po natin pwedeng pilitin ang mga creditors, yung mga nagpautang, na magbayad yung mga nangutang na partial lang. So, decision yun ng nagpautang kung tatanggapin ba nila na installment yan or partial lang. Ang makaka-extinguish lang ng obligation, ibig sabihin, yung makakatapos lang ng utang nyo is kapag buong binayaran. Kung hindi nila tinanggap, ang dapat nyong ginawa, hinulog nyo yon sa kinonsign nyo sa korte. Eto korte, eto 120, ayaw nilang tanggapin. Okay. Kasi kung iniwan nyo sa korte, 60 lang, pwede na sabihin sa korte, kita nyo, 60 lang eh. May moral influence kasi yung barangay eh. Yes. So naniwala din sila sa barangay na pwedeng 60-60 and then tingin ko kaya in-advise nung barangay yon. Minsan kasi meron 120, 3 months alis na ako. After 3 months, ayaw umalis. Ayaw, yun nga po. Kaya lang ang problema nga, nasa human experience yun, wala sa batas. Gusto ko, mag-quits na lang kami. Quits na lang. Or kasi natatawa sila, magbabayad po kaming 120, sige, ako pong ano. Pero yung natitira magbabayad kayo sa amin. Bakit hindi ka magbabayad? Wala nang libre tira. That's illegal squatting, Rodel. Nung una binabayad nila, sinasabi nila is 120. Pero nung hindi tinanggap ng ang nanay ko, ng kapatid ko, dahil half lang yung ibibigay nila, so hindi nagbayad. Ngayon, nakaisip sila ng paraan. Lately, naisip nila, si Rodel nakatira doon. Sabihin natin, illegal squatting siya. Kumputin natin kung magkano yung utang, ang pagtira niya doon, saka natin i-quits. Sir, pinabarangay po nila ako. Ang lumalabas lang lagi sa bibig nila is, magbayad ka ng utang mo na 140,000 mga ganon. O kaya sabi mo sa mga kapatid mo na quits tayo. Ang habol lang talaga nila is quits, yung utang. Sir Alan, excuse me po. Una pa lang, Rodel, nakita nung nanay ko yung bahay, sinita na kayo. Si Mang Ruben ang nagsabi sa kay mama na, andyan na yung bahay, Mars, uupa na lang siya. Alam mo magkano gusto nyong amount? 1,000 per month. Naggagalit nga ako, pumayag mama ko. Hindi pa rin kayo nagbayad, Rodel. Kailan yon? Kailan yun, ma? Okay, hindi mo nga maalala kasi wala. More or less lang, more or less. Di ba? Nakikita nung klase. Nung sinabi yung 1,000 na lang, Ano ka, wag ka magpalit ng personalidad na sa TV ka. was that 12 Okay. years ago or hindi naman? Kailan, ano pang year yun? Maricol eh. Nakalimutan ko ano. Basta sabi ko sa kanila, magbayad na lang sila. 2012 po siya tumira eh, Kaya ko 2012. binabanggit yon kasi kung from the start, malinaw yung usapan. Dito, eto renta. Yes po. Dito, ganyan. Here and here, hindi ako matatakot magsabi ng, Rodel, sorry, mali kayo. Pero ang problema, dinidispute nila eh. Ang sinasabi nga nila, alam nyo naman na may kubo, alam nyo may bahay, hindi naman nyo sila siningel. So later on nyo na lang siningel. Hindi po. In fact, di ba, kailan yung 120 sa barangay? At 2020 po. Oh. So as late as 2020, parang willing kayo, wag silang singilin at bayaran ng 120. Hindi po, magbabayad pa rin po sila. Magbabayad kami sa Magbabayad kanila. din sila? Yes, Di, sisingilin sinabihan pa ko rin po yung namin nanay sila. niya. Sinabihan ko Magbabayad nanay pa rin niya. Kasi hiwalay yung bahay na yon. Iwalay ko yung bahay na magulang sa kanya. Hindi namin sila sisingilin. Again, yung ganito,
Iikot lang tayo, madadagdagan, mababawasan lang. Bayad, eh. Pupunta to sa korte. Yes po. Unang-una, kahit sabihin ko sa inyo ngayon, pirmahan kayo, sumunod kayo sa akin. Unang-una, papayag ba kayo? Tingin ko, hindi. Pangalawa, kahit pumayag kayo, eto yung mga kaso na pag nag-decide akong tama po sila, bayad kayong 120, pupunta ka pa rin sa korte. Kayo naman, pag sinabi kong sandali lang, quits kayo, yung mga kapatid nyo naman hindi susunod kasi ang tingin nyo, mali ako doon. That's precisely why we have the courts. That's why nga, sa Pilipinas, walang jury system. Ang sistema natin, judge, kasi yung judge, naka-training yan at walang pakialam yan sa politika, sa sentimento, sa ano. Ang judge, naka-train yan, tingin pa lang, totoo sinasabi ni Elsie. Nagsisungaling si Elsie dito. Totoo yan sinabi, nasan yung papel? Sabi mo hindi, nasan yung papel? Duda ako sa papel, nasan si Lupon? Lupon, punta ka dito, ano Di ba? So, yun ang training ng judge. From where I sit right now, Kuya Boy, masyadong malayo para maghilahan sa aregluhan eh. Dito, quits. Dito may utang na 120. Ako po honestly, gusto ko po makipag-usap ng maayos. Pero yung attitude kasi nila, hindi ganun eh. Ngayon nga lang kitang-kita na eh. Tahimik kami, sila talagang gigil sila eh. Maraming beses na paulit-ulit na okay kami, pero sila talaga naghihiyaw, nagmumura. Sa akin po ano lang, bayaran ng 120, bigyan kami ng palugit, kakalimutan namin lahat ng ginawa nila. Babayaran ko 120. Paano yung utang mo sa akin Tignan mo, ayaw tumigil. 144? Pag illegal squat mo sa lupa ko. Hindi, kasi Walang serious- paalam yun, hindi serious kita action dinimanda. po, eh. Kasi hindi ako gano'n, kasi may pinagsamahan kami ng nanay mo. Ang gusto ko mag-usap na lang tayo, ayaw ko na yung dimandahan. That's why nga, in the confines sana ng korte, kasi ang korte din, may coercive powers. Ibig sabihin, alam mo, sinabi ng korte, hindi, si ganito may utang kay ganyan. Ayaw nyo magbayad. So, halimbawa, kung sabihin ng korte, kayo may utang, pwede sabihin ng korte, kung may pera sa bangko yan, kunin. O pwede sabihin ng korte, paalisin na yan sa lupa. Baliktad. Pag sinabing sila may utang, pwede sabihin ng korte, sige, kung hindi kayo magbayad, property niya, ibenta yung property na yan. May coercive, yung korte, power set. Tayo at barangay, wala. But we can help you. Diba? And then get to the small claims court. Saan ba yung small claims court na yan matatagpuan? Sa Hall of Justice usually. Sa civil cases po, ang nagde-determine po ay yung kung saan nakatira yung mga nagre-reklamo, yung mga So pupunta partido. sila doon sa... Sa first level court, Metropolitan Trial Courts, kung saan Quezon City po kayo, ano? Yes po. So sa Metropolitan Trial Court po At namin. alalayan ng ating mga abogado. Hindi man natin na-resolba ang problema, pero marami ho tayong napulot na aral. Maraming salamat sa inyong tiwala. Maraming salamat, Rodel at Rowena. Nanay, maraming salamat. Dayan, maraming salamat. Magbabalik po ang... Matapos magharap sa programa, sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang pamilya Bernal at pamilya Sapico sa lupon ng kanilang barangay para magkaroon ng bagong kasunduan. So far, may maliliit na problema pero kayang ma-areglo at mapagkasundo. Ang aming tungkulin po ay maging mapayapa ang pagkakasundo ng bawat naghahain ng suliranin sa amin. Malaking tulong din sa amin yun kasi para ma-finalize nga yung problema namin. Though ayaw nila na sumipot kami magkapatid, ginawa ko pa rin yun bilang panganay na anak para nga masettle na yung problema namin, na which is sana nga matapos na ngayon. Bagamat hindi pa rin ganap na naresolba ang alitan ng dalawang pamilya, nagkaroon naman sila ng bagong kasunduan tungkol sa bayaran. Ang pinayo ng kapatid niya, yung nasa CFA na 120,000, mag-meet na lang sa gitna. Na kung sakali naman, hanggang magkano? Baka hindi pumayag sa 60,000. O hanggang magkano ba ang kaya nyo? Naitanong naman. Pumayag naman na hanggang 70,000 daw. Marami pong salamat kay Sir Alan, kay Tito Boy po na nakipag-usap at i-counsel kami that time kasi malaking tulong sa amin yun, pareho kami magkapatid. Mas na-enlighten kami na maging makapagpatawad man kung ano man yung naging problema namin. Though willing naman talaga kami na maayos yun. Yun nga lang talaga nandito kami sa point na to. Pero maraming salamat po ulit kay Sir Alan tsaka kay Mga Mars! Meron tayong bagong friend, si Ate Lilian. 2 beses si kinasal. Ngayon ang problema niya,
paano niya makiklaim yung benefit sa SSS nung pangalawang asawa niya na patay na? Eh, ang problema nga, 2 beses siyang kinasal, pero hindi siya annulled sa una. Naku, problema nga yan. Kuya Alan, tulong! Good evening, Ate Lilia. Good evening po, Kuya Alan. Unique ang tanong mo. Kwento ka muna ng konti. Yumaon ang pangalawa mong asawa a few years ago, no? Opo. Ilan ang anak niyo po? Isa po. Isa. Opo. So, pumunta ka sa SSS. Opo. Nung una po, nag-file po ako ng burial, nakakuha naman po ako ng 20. So, nung second time na pumunta po ako ng SS, death claim naman po yung ni-claim ko. Marami po silang hiningin sa akin, requirements, pati mga notaryo. Ang dami ko pong nagastos dyan. Ang sabi po sa akin ng SS, dahil humingi po sila sa akin ng Senomar, doon po nakita yung record ko. Ang kinukuha ko, ang kiniklaim ko lang naman po, yung death claim ng asawa ko. Ang sabi po sa akin ng SS, invalid po daw yung kasal ko. Hindi po daw ako qualified na claim ng death claim ng asawa ko. Sabi ko doon sa SS, nakiusap po ako, baka naman po pwede yung anak ko. O sige, sabi niya sa akin, papuntahin mo dito yung anak mo. So nung pangalawang balik ko po doon, dahil ang tagal na po magti 3 years na. Nung pumunta po doon yung anak ko, ang sabi nung SS sa kanya, simula nung nag-file ang asawa ko ng mga beneficiary, may nilagay kasi po doon yung asawa ko na 3 tao. Sabi doon sa anak ko, so 100% na makukuha, maghahati-hati kayong 5. Umuwi na lang yung anak ko. Sabi niya, bakit ganun, mama? Bakit pati yung mga tao na hindi naman related dun sa sinasama ng SS? Kung basta nawalan na ho kami ng pag-asa na makiklaim pa yun. Ngayon po, dahil sa nawawala na po ako ng pag-asa, marami na po akong tao na sinulatan, message. Nagbabakasakali po ako na ako'y mapansin. Papasalamat po ako, Kuya Alan, kasi kayo lang po yung pumansin sa akin. Pasensya ka na, Ate Ilya. Minsan, siguro yung unang lesson sa atin ito, ang mundo minsan kasi either masyadong legalistic o masyadong mapaghusga. Kasi nga, yung Senomar, ang ibig sabihin nun Certificate of No Marriage. Ngayon, pagka yung beneficiary na, so siguro nung nakitang, may asawa ka ng iba, kasi nga, under the law, kung valid pa yung marriage mo sa una, kahit tunay kayong kinasal at tunay kayong nagtuturingan na asawa, madidisqualify ka dahil ang nakalagay kasi sa batas, ang beneficiary ay yung asawa under a valid marriage. Okay. Having said that, may mga kasunod yan. Kung ma-disqualify ulit yon, mapupunta na ngayon dun sa sinulat niya. Yung ginawa ng show and ni Kuya Larry, after tignan lahat, papasok pa rin dun sa anak mo dahil dinesignate pa rin nung asawa mo o nung tatay niya yung anak mo, di ba? So, Larry, what happened nung nga po, bumalik kayo? Kuya Alan, gaya po sinabi niyo po, talaga po yung anak niyo po yung qualified. Binigyan na po ng form yung anak niya para fill upan at isubmit to sa SSS at pagkatapos po, kailangan niya na bumuo ng account sa SSS para doon yung bank account. Pero pumasok as yung secondary beneficiary or as a designated? At secondary beneficiary po, kanya pong anak. As I said, Ate Lilian, di ba, malaki gobyerno. I really am sorry nangyari sa inyo to at susulat pa rin tayo sa SSS na i-review lang nila, pakitignan, bakit nga nangyari? Kasi imbis na ilang taon na nyo nang papakinabangan yung iniwan at yung, katulad ng sinabi mo, no? Hindi naman to ayuda, hindi to dole out. Ito ay pinag-ipunan naman or contribution nung pinaghirapan, no? So, tutulong kami and sabi ko nga kung ano pa matutulong namin sa iyong pamilya, no? So, ulitin ko po nangyari kasi kay Ate Lilia, kung titignan mo kasi sa batas ng SSS, nakalagay doon kasi kung sino yung beneficiary. So, kahit ilagay mo ibang tao, pero may asawa ka, yung asawa mo ang beneficiary. Pero kung yung nilagay mo na asawa mo, may problema, let's say hindi kayo legal na kasal, or under this case kasi subsisting pa yung dati mong marriage, di ba? So under the law, hindi kayo kasal. So lilipat na yan. Anyway, Ate Lilian, no, babantayan natin tong kaso hanggang makuha nyo. Of course, bukas ang programang Cayetano in Action with Boy Abunda sa panig naman nung SSS, nung bakit nagkaganito. Tama. Maraming salamat, Kuya Alan. Ang dami namin natutunan. Yes, ang dami po. Mamaya po pala is merong mga dreamers sa showbiz na magtatanong kay Tito Boy. Mamaya po yan sa pagbabalik ng... Cayetano in Action! Cayetano in Action! Cayetano in Action! Boy Abunda! Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Showmaking,
ang hari ng siomai. JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Hi! Welcome to Cayetano in Action. Maraming salamat, Sam. Maraming salamat, Shuvi. Thank you, Tito, for having us. It's a Okay. privilege. Wow. Ang matanong ka. Dinig ko, bago ako dumating dito sa studio para sa Cayetano in Action, meron daw kayo ay gustong itanong sa akin, ano ba ito? Ayun na. Ito na. Oh, Shuvi. Ayun na nga. Ito kasi masyado kaming curious eh. Paano mo ba ginagawa yung mga short interviews? Kasi from our job, parang ang hirap gawin. Lalo kayong dalawa sa unang hearing. Lalo very limited 1 yung oras minute. eh. May intro, body, tsaka outro ka na dapat. Yes, Tita. And ako, I also do courtside reporting. So yun, mabilisan talaga yung mga... Habang nagpipilian ng mga tao. Oo, ang gulo-gulo na nangyari. So paano mo yun ginagawa, Tito? Sa unang hirit, are there instances when kayo, Anjay, Shuvi, you do very quick interviews without much preparation? Actually, yeah. Most of the kasi- time. Yeah, most of the time. Kasi parang sa segments, merong ibang mga questions, pero mas essential pa rin yung biglaan kami nakakaisip ng tanong para mas ma-focus dun sa topic. Sometimes with the CS, parang biglaan din yung tao na gusto nila ipa-interview sa amin. Sometimes it's not planned at all. Pero pag nabigay na dyan, kami na mag-isip ng questions. That's like for 1 minute. So yun yung usually nangyayari. Biglaan kasi live eh. Okay. Silang tatlo po, si Sam, Shuvi, at saka si Anjay, are part of my House of Hosts. What is a House of Hosts? Ito po ay grupo ng mga hosts, ng mga batang hosts, bata. Yes. Oo. But we learn from each other. Okay, ganito ang gagawin natin ngayon dahil gusto nyo malaman kung paano gumawa ng mga short interviews. We will do an exercise para ito sa mga bata, sa mga nanay, mga tatay, mga estudyante who are interested to do hosting, who are interested to do interviews. Meron po yan technique on how to do it. Okay. Inimbitahan ho natin ang ilan sa mga miyembro ng Maritime. We call them Maritime. Narito po si Rika. Unahin natin. Rika, please. Rika, first of all, maraming salamat. Thank you din po for having me. Hi. Maraming salamat. Rika, gusto ko lamang magbahagi ka sa amin ng at least, aside from your name, no? Rika, 3 things about you and Shuvi, Sam, and Anjay will listen to what you have to say. Okay? You ready? Ready. Sige. First, I'm a double degree holder, communication and journalism. Second, I come from a musically inclined family. And third, I have a corporate job plus a lot of side hustles. Maraming salamat. From these facts, how do you intro? How do you do 1, 2, 3 questions? And how do you outro? How do you do your extra? So we will do the interview, and then you ask the questions to Rika. Rika answers, and then we close. Shuvi, this is your camera. Okay, 3, 2, 1, go. Mga kapusa, let us all welcome a double degree holder and many more. Let us all welcome Rika. Welcome to the show. Thank you. How do you handle pressure amidst everything that you're doing? I handle pressure in a positive way. I think of pressure as something that fuels you to keep on going. Para sa akin, since yun yung nagiging motivation, tama ba? Yun ba yung nagiging motivation mo? My motivation actually is, syempre personal, I think. Yeah. I have a son, and I also have dreams of my own to pursue. So what's your dream for your son's future? Well, to have good education in the future. That's why I'm working hard to fund for his education and to make sure na he has a happy family. Mga kapuso, yun nga po, nakasama natin si Rika. Hindi lang siya double degree holder, musically inclined, at communicator. Isa rin po siyang mabuting ina. At yun nga ang kanyang motivation sa lahat ng ito. We hope all the best for Rika and her son. Kaya naman, maraming salamat. Back to you, Boy. Okay, there. Thank you, Rika. Thank you very you. much. You know, very good points. One, even if you prepared a question, but because you listened, and I appreciate that, because you listened, you changed the question. Napunta ka sa motherhood. Ganda. Diba? Very good point. Ange, every time you're unsure, and this is for young hosts out there, do not be pressured by asking the wrong question.
because it slows down your thinking process. Ang dami. Let's do the next one. Ooh. Okay. Let's call in Anika. Anika. Hi, Anika. Guys, hello Hi, everybody. Anika. Okay, Anika, at least 3 things about you. I am a full-time solo parent. It's my pride and joy. And back in college, I studied film, but I realized to myself I didn't really like that. And so I now do sales for a digital marketing company based in Pittsburgh. A way for me to de-stress is I have to lift weights at the gym. Thank you, Anika, and welcome to the show, this imaginary show, whatever it is. Go. Mga kapuso, being a single mom is not an easy thing to do. Pero paano nga ba niya ito ginagawa that she is still unstoppable? Ating kilalanin si Anika. Hey! There you are, Gabi. Napakaganda ng guest natin today. Look at you. Juggling everything. Kaya naman, here comes my first question. Are you ready? Yes, You're ready. Okay. Candidate number 1. Is there a time, charit lang. Ito na. Is there a time na parang, you turned a weakness into a strength, knowing your background? Must have been tough. For the most part of it, yes, because I mean, being a single mom obviously is very hard. There would really be days where you really doubt yourself. Kaya ko ba talaga? Especially when you're alone. But then at the end of the day, you realize nobody else is gonna do it for you, but yourself. Alam mo, I'm curious kasi ang dami mong ginagawa, ang dami mong na-handle. So how do you find time? I'm not a very organized person. I mean, my son is only 2 years old, so I'm trying to be kind to myself na, okay, 2 years pa lang ako nagiging mom. So I don't have like a very organized schedule. Ito na nga ang natutunan natin sa episode na to na God's redirection is not a rejection. That's it, mga kapuso. See you! Thank you, Anika. Thank you guys. Okay, let's critique ourselves. Were you happy with your No. Why aren't you happy? Parang super short. Like, I don't... No, but there are interviews that have to be super short. You know more. Yeah. Diba? Pero tingnan niyo ang lumalabas. By just listening, ang dami mong nadidiskubre tungkol sa tao. Okay, this time let's go to Aya. Hi, Aya. Candidate number 3. Salamat, Aya, Rika, and Anika for doing this. Biglaan po lahat ito. Walang may alam sa amin na mangyayari ho ito. Klaro lamang. Baka sabihin nila na pinaghandaan natin ito. Hindi po. Ganito pala dito. Pawis na yung kilig. Nobody was ready for this. Sige. Aya, 3 things about you. Hi, magandang gabi. Ako si Aya. I am a fresh grad from the University of the Philippines, Diliman, and I took up BA Theater Arts. So currently, I do freelance work. I also do have a corporate job. My last fact about me is I also do advocacy projects to always, engage myself more, tumapak sa lupa, mga ganong aspect. Yeah. Okay. So, mga kapuso, right now may makakasama tayo na freshly graduate from UP Diliman who does freelance work and is also doing advocacy. So, meet Aya. Hey, welcome, Aya! Hi, Aya! So, actually, Aya, I'm also a UP alumna. So, hello, Scholar ng Bayan. And bilang Scholar ng Bayan, bit-bit natin talaga yung mga prinsipyo natin. So, tell us about your advocacy. So, we wanna know more about it. So since I'm a theater major, ang ginagawa talaga naming projects is yung when it comes to gender advocacy, when it comes to feminism, so yung mga plays na kinacraft namin, there are performances curated for a certain advocacy. Minsan no script talaga, device work, everyday rehearsal, nagbabago yung mga bagay. Yeah. Oo, change is really inevitable pag ganung field, no? Pero ano ba yung hate mong gawin? Oo, gusto kong malaman kasi parang gustong-gusto mo yung ginagawa mo eh. Yeah. Siguro ang hate ko lang talaga is yung mas malayo pa dun sa field na nasa ako ngayon. Kamusta naman yung feeling mo nung graduate ka sa UP Diliman? Actually, fun fact, nung gumraduate ako, nagtatrabaho din ako. Nag-freelance work ako. In SM ko yung sarili kong graduation. Pero iba talaga yung pakiramdam na after all the hard work. Talagang I made it on time. I made it possible. Juggling everything. I had my hopes and dreams para sa sarili ko and para sa family ko. But we still made it to the end. And we are now to a new start. Ayan. Yes, we are off to a new start. Abangan namin yan. We are rooting for you. Maraming salamat, Aya, no? Sa mga kagaya ni Aya na fresh grad and still holding on your principles, no? Lagi nating tatandaan na it's okay to change as long as
you hold what is true within your core. Yes. Maraming salamat tayo. Maraming salamat, Thank Aya. you. Balik ka, Aya. Pero napapansin niyo ba na humuhugot kayo doon? Yes. Go ahead. Share that ano, experience. Kasi you always talk about your core. Yung parang lagi kaming humuhugot sa personal experiences namin. Ako, madalas tumabalik talaga sa advocacy kasi yun ako as a person. Take away. Sa akin kasi, Tito Boy, parang personally, gusto ko rin yung feeling na makakagraduate ako sa UP. Kaya parang Yeah. medyo na-curious ako nung anong feeling na graduate ka dun. Parang dun ako mas nag-focus. Shivi? Na na-test yung ko dun. Utak ko dun. Ganun pala yun. Ganun pala gumawa ng short interview. Okay, test na test siya. In fairness, buti na lang may last 2 brain cells pa ako kanina. In fairness, Tito, it was a nice workshop in a way. Nakaka-amaze. Nagawa namin dito. Walang script. Walang script. And you weren't ready for this. Yes. Ang akala niyo magtatanong kayo ng mga questions. Ako naman, it's always exploring that unknown, that uncertain space. At saka, importante talaga ay nagsasawa na siguro kayo when I say go back to your core. Ang baon mo lang, kwento mo. You own your story. Nobody else owns your story. And the last one is, you have to be interested. Maraming salamat. Thank you so much. Salamat, salamat. Thank you. Salamat, Anjay. Salamat. Thank you to our guests. To core memory. Thank you so much. Anika, to Aya, and to Rika. Maraming salamat po at kami magbabalik dito po sa Kaitanan Action with Boy Abunda. Katuwaan, mga premyo, sayawan, tawanan ang magaganap po sa Alan Peter Pick. Dito lamang po sa Kaitanan Action with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Kaitanan Action with Boy Abunda at tama ho, Alan Peter Pick. Maraming salamat po. Napaka-exciting po natin ngayong gabi dahil ang maglalaban po para sa Alan Peter Pick ay ang mga guro mula po sa E. Rodriguez Jr. High School. At ang kalaban ng ating mga guro ay mga vendors mula sa Caloocan City! Handa tayo manalo. Yes! 10 ang maglalaro sa inyo. Lahat ang 10 ito ay makakalaro at makakalaban si Kuya Alan. At sino ang ating mga players? Ang merong CIA Lucky Cards. Nasa ilalim ng inyong mga Lahat ang meron dito na. Narito na po ang ating 10 players. Doon muna tayo sa mga teachers. Maritim, tulungan nyo kami. Sunod-sunod lamang po, ang mananalo ay uuwi ng 5,000 pesos. Walang talo dito dahil ang hindi papalarin may 3,000 pesos. Let's start. 3, 2, 1, go! Alan Peter Pick! Alan Peter Pick! Panalo! 5,000 pesos. Congratulations. Go! Alan Peter Pick! 3,000 pesos, kuya. 3,000 pesos. Sige po, nanay. Go! 3,000 pesos. Go! Panalo. 5,000 pesos. Go! Okay. 5,000 pesos. Congratulations. Dito naman tayo. Go! 3,000 pesos para kay nanay. Go! 5,000 pesos. Go! 5,000 pesos. Go! Na-strategize. 1,000 pesos. Go! 3,000 pesos. Thank you. Pero walang uuwi na walang regalo mula sa ating munting programa. Kayo lahat ay mag-uuwi ng ensaymada mula sa Luna Cafe at mga bags mula po sa JC Premier. Kuya Boy,
I'm happy na kahit na napakainit nung dalawang pamilya against each other, sa matiwasay na pag-uusap, hindi pa rin nagkasundo, pero konting napangiti, konting icebreaker nga, sabi ni Attorney Matt, and hopefully, magbukas isip nila na mag-usap. Pag maliit pa yung problema, mas madaling isolve. Pag nag-start ka sa beginning, mas madaling isolve ang problema or i-face yung challenge. Pag tingin yung medyo pabuhol-buhol na, humingi ng advice at saka tutukan na kaagad. I saw an interview of a billionaire. At ang tanong sa kanya ay, how did you get to where you are today? At ito'y may relevance sa ating usapan ngayong gabi. Ang kanyang kasagutan ay, I listen. Doon sa ating kaso na may kinalaman sa puno ng mangga at sa lupa, sinusubukan man nila mag-usap, pero ang aking nakita ay huminto na yung kanilang capacity to listen to each other. Kaya pag nawala yun, napakahirap. Sabi nga, we do not pretend to solve all problems that are brought to the program. Ang application nun sa tunay na buhay ay, if we stop listening to each other, napakalaking problema. Kanina dito sa Cayetano in Action, ako'y sinamahan ng 3 kong estudyante sa hosting. Ang tawag ko namin dyan ay House of Hosts. Isang events host, si Samantha, at 2 batang hosts ng unang hearing. At ang aming ginawa kanina was partly a listening exercise. How do you do short interviews? By simply listening. At ang listening hindi lamang doon sa salita, by listening to the body language, listening to how the eyes move. Ang mga hosts, sensitibo, lalo ng interviewer, sensitibo doon sa lingwahe na hindi lamang verbal, pero lingwahe na sinasabi ng mata, ng katawan, at importante that we listen. For us to have a better world, for us to have a more peaceful world and a happier world, Tsaka, Kuya Boy, talagang marunong ang Panginoon na yung message sa you today is listen. Kasi CIA with BA is now on radio. That's right. Totoo yun. So maraming salamat po sa inyong lahat. Listening sa aking ama, kay Senator Rene Compañero Cayetano, parati niya sinasabing, huwag magpaapi, alamin ang batas. At ang idadagdag ko naman po, ay kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Ako naman sa pakikinig ko sa mga abogado, ang aking natututunan ay dapat doon tayo lagi sa tama. Dahil sa batas, wala tayong mawala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkikita-kita tayo muli dito lamang sa ating paboritong programa tuwing Linggo ng gabi. Ito po ang